Nakumpiska ng mga otoridad ang 1,350,000 pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija nitong November 30, 2024. Sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, isang 42 anyos na lalaki ang inaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 8293, ang Intellectual Property Code of the Philippines. Lumalabas sa ulat isang anti-criminality checkpoint sa kabaan ng San Antonio Zaragoza Road sa barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija ang isinagawa ng mga elemento ng Zaragoza Municipal Police Station, kung saan pinara ng mga otoridad ang isang Nissan Urban 350 para sa isang regular na pagsusuri at pag-verify sa pagbukas ng bintana ng sasakyan. Nakita ng mga pulis ang 20 kahon ng Modern Red cigarettes, 25 kahon ng Modern Blue cigarettes, 20 box ng RGD cigarettes at 10 box ng Carnival cigarettes na tinatayang may kabuang halaga na 1,350,000 pesos. Nang hinga ng dokumento ang driver, wala itong maipakita kung kaya't dinala sa Zaragoza Municipal Police Station ang narestong individual at ang mga nakumpiskang gamit para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kaukulang kaso. Nagsagawa ng isang assessment ang mga technical na kawani mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Project Preparation Division Planning Service o PPDPS at ang Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ng data gathering at assessment activity kamakailan para sa panukalang conversion ng Gapan City Bypass Road mula sa local road patungo sa National Highway. Ayon kay OIC District Engineer Robert J. Panaligan, layunin ng inisyatiba na ihanda ang Traffic Condition Assessment o TCA, isang kinakailangan para sa conversion ng kategorya ng kalsada, at payagan ang PPDPS team na suriin kung ang Gapan City Bypass ay nakakatugon sa pamantayan para sa conversion gaya ng tinukoy sa DPWH Department Order No. 112 Series of 2024. Ipinluwanag ni Planning and Design Section PDS Chief Rowena Galot na ang pangalap ng datos ay sumasaklaw sa 6 na pangunahing ruta. Ito ay ang diversion intersection ng San Leonardo Jaen, San Isidro Bypass Road, Barangay Sapang Jaen, Jose Abad Santos Avenue, Jasa, sa San Isidro Jasa malapit sa NAUST San Isidro Campus, Barangay Pulo sa San Isidro at Barangay Bulualto sa Bulacan. Ayon kay Galot, ang mga rutang ito ay maingat na pinili upang magbigay ng komprehensibong pagsusuri ng mga kondisyon at pattern ng trapiko na susuporta sa pagtatasa para sa conversion ng kalsada. Nagsagawa ng Origin Destination Survey ang mga tauhan mula sa survey unit na tinutulungan ng mga kawani mula sa Construction Section, Human Resource and Administrative Section, gayon din ng District Public Affairs and Information Unit. Ang survey ay pinangunahan ni Engineer 3 Theodore Williams Encina at Economist 2 Perfecto Marcelo III mula sa PPDPS, kasama sina Engineers Nilo Javier, Kimberly Javier, Ariel Nerit at Mark Nicole Chavez mula sa Nueva Ecija 2nd DEO na lumahok sa survey. Mabilis na naaresto ng mga tauhan ng Bungabon Municipal Police Station ang 3 lalaking suspect kasunod ng napaulat na insidente ng pagnanakaw sa Yoli at Beth Store sa Barangay Tulay na Bato, Bungabon, Nueva Ecija. Sa ulat, ganap na alas 3:30 ng hapon noong December 1, 2024, iniulat ng biktima na ang kanyang empleyado ay nahuling nagnanakaw ng mga produkto ng tindahan na nasa stock room sa Barangay Rizal. Dahil dito, umaksyon agad ang otoridad kung kaya't nadakip na mga respondeng tauhan ang empleyado kasama ang isang kasabwat habang nasa akto ng paghahakot ng 5 kahon ng hindi pa bayad na Hinebra San Miguel Gin 2x2 na nagkakahalaga ng 7,500 pesos na isasakay sa isang Honda TMX tricycle.
Sa follow-up operation sa Barangay Commercial Bungabon, isa pang suspek ang naaresto. Lumabas sa investigasyon na ang pangatlong suspek ang nag-udyok sa pagnanakaw sa pamagitan ng pag-alok ng cash payment kapalit ng mga ninakaw na produkto. Kakasuhan ang mga suspek ng kasong qualified theft at kasalukuyang nasa kustodiya ng nasabing operating unit.